Bawat kwento ay may pinagmulan. At bawat henerasyon, may mga taong unang nagsabing, Lord, gamitin po kami. Hi, ako nga pala si Pastor Mark. Hi, I'm Matet. Ako si Ale. Hi, my name is Flor Dalugdugan. Carlo. Paeng. Kapag naririnig ko ang Crossroad, it's about fellowship tsaka bonding. Ako ano lang, puro kalokohan lang puro kulitan. Siguro yung energy. Energy talaga. Kasi nung time namin, iba yung hyper ng youth. Yung energy. Energy. Yung energy kasi nung youth tayo, alam mo yung taas ng energy natin sa praise and worship. Sobrang grabe yung praise and worship natin. Kung magsasayaw tayo dyan, magtatalon tayo dyan. Siguro ito yung group of young people who encountered God. Very on fire. So talagang, yun nga sabi ni Ale, energy. Hindi lang yung energy physically, but spiritually talagang on fire yung Crossroad. Siguro faith shaper. Kasi dito talaga mahuhubog yung pananampalataya mo sa Crossroad Youth bilang kabataan. I think 18 or 19 years yata akong nag-lead. Hindi ko alam kung 17 years yata ako nag-lead ng Crossroad. Nasubok talaga yung pananampalataya ko, nahubog yung aking faith. Nagtiwala ako lalo sa Panginoon, especially sa mga challenges. Yung seed siguro, yung Crossroad, seed siya sa amin. Kasi doon kami nag-start. That time parang hindi pa ganito yung church nung nag-start yung youth. So, mababa pa yung ceiling, ganyan. And then, hindi pa siya aircon, hindi pa siya naka-tiles talaga. Ilan lang siguro, nag-start lang yung youth noon, pabilog lang. 'Di ba? Pabilog lang yung upuan, ganyan. Sobrang liit lang namin noon, nakabilog lang kami. Maliit lang kami pero may malaki kami pananampalataya. Entrusting na, Lord, this is your ministry. At kung ano yung gusto niyo ipagawa sa amin, gagawin namin. We are here to serve you. Nag-start talaga, Bible study kami ni Tate Mark. As in, dun ko mas nakilala si Lord. Dun namin mas na-encounter talaga. Ano ba talagang ibig na-encounter si Jesus? And mas nalaman namin, ano ba talagang meaning ng pagiging isang Kristiyano. Tsaka grabe kami nun mag-Bible study. As in, maabot kami ng grabe naman 6 a.m. Hindi, mga 1 a.m. Ganun. Kasi dati Saturday yung practice ng PAW. So after nun, may Bible study kami. Basta ang dami pinagdaanan. Pagdating lang sa pagsisimula, sobrang dami. Pero talagang dun kami nag-grow. Like Bible study. Kaya sobrang important talaga nung Bible study sa life ng isang, di lang ng isang young people, but ng isang Kristiyano talaga. Ang una naming activity noon na ginawa ko is Amazing Race. And then, yung parang awarding noon, doon ko sila challenge na ang faith natin ay parang race. And challenge ko sa kanila na bilang kabataan, mahalaga na meron tayong weekly fellowship. So, doon nagsimula yung weekly fellowship ng Crossroad Youth. Marami. Pero ang pinaka-specific ko is yung youth camp. Kasi doon ko nakilala ang Panginoon at tinanggap siya bilang aking personal na Panginoon, tagapagligtas. I remember it was November 3, 2006. Tinanggap ko talaga si Jesus bilang my Lord and Savior. So yun, tuwing youth camp, kasi masaya yun Siguro mga youth camp, evangelism ministry, yun yung mga time na nakita ko marami nakakilala kay Lord. From that experience, nakita ko yung pagkilos ni Lord sa buhay ng bawat isa. Actually, kung alaala, napakarami. Ang daming nangyari sa youth Mga youth camp, Amazing Race, fellowship, sports fest. Pero kung may babalikan man ako, siguro gusto kong balikan yung unang-unang time na nag-gather kami bilang fellowship, bilang ministry. Tsaka nakaka-humble lang na balikan yun Kasi marereminis mo kung paano kumilos ang Panginoon from here. Ganito kayo dati. At ano na sila ngayon? Ano na kayo ngayon bilang ministry? So, nakakataba ng puso to see what God has done sa Crossroad.
Madaling balikan ang mga alaala. Pero ang hindi natin nakita ay ang bawat pagsubok na kanilang hinarap. Ang mga hindi pagkakaunawaan, ang mga luhang walang nakasaksi, ang mga panahong gusto na rin nilang sumuko, at ang mga panalangin sila lamang at ang Diyos ang nakakaalam. May times na dapat mag-stop na yung crossroad. Oh, may mga wala ka ata hindi, wala pa si Carlo. Wala si Carlo. May time na dapat mag-stop na yung crossroad kasi kami pa lang parang nakailang taon na kami pa rin yung nakikita namin mukha namin. Medyo malungkot, may iyakan, may mga nagwala, nawala. Bakasyon lang. Parang feeling namin wala nang nangyayari. Tapos parang nag-iisip na kami kung tutuloy pa ba natin, pigil na. Parang hindi kami dumadami in numbers. I think it was the time na that the leaders are being attacked by Satan in different ways. May time na meeting siya, nakapalibot kami, then nagkaroon ng parang confrontation or parang misunderstanding. Tapos parang nung time na yun, may mga gusto nang umalis or parang aalis na ng church. Tapos umiyak si Tatay Mark. Parang nung time na yun, dun namin unang nakitang umiyak si Tatay Mark. Siyempre kami, nabigla kami, na-hurt din kami. Tapos may time, yun parang alam ko dun nag-start yung parang susuko na ba, titigil na ba natin to? Parang may ganong word na na binitawan si Tatay Mark eh. Kasi kung yung leaders hindi niya mapasunod, di ba? Parang paano kayo magpapatuloy? Siyempre, dahil tayo yung mga tao, nagkaroon ng conflict among leaders na involved din even hindi lang sa youth even yung ibang adult leaders. So, I think mahalaga bilang ministry kung paano natin i-resolve yung issues and yung mga conflict nga. Pero yung issue na yon ang mas nagpatatag sa atin bilang ministry, natutunan natin paano mahalin ang bawat isa, unawain, at i-resolve yung conflict. Kasi biblical yung conflict resolution. Kasi muntik nang ma-divide yung ministry, yung youth. So, ganun siya katindi. Kaya thank God sa biyaya ng Panginoon, nahil naman yung bawat isang involved. Siyempre, si Jesus. Siyempre si Jesus. Si Jesus. Siyempre si Jesus. Ayan. Jesus. It's really Jesus na humawak sa amin. Yung forgiveness niya, yung peace niya, at the same time, yung knowing na sa kanya lahat na talaga. Siyempre si Jesus yung nagpanatili sa akin, sa amin, na hanggang ngayon nandito pa rin. Nananatili ka kasi hindi ka nakatingin sa tao. Nananatili ka dahil kay Lord. Kasi syempre, kung hindi dahil kay Jesus, hindi ko nakikita na may sense yung buhay ko. Parang ganun. Siya ang aking master, ang aking Lord, ang aking Savior, ang lover ng aking soul. He is my everything. Siya ang lahat-lahat sa akin. Kaya ako nagpapatuloy, and by God's grace until the end of my life, I will serve and worship God. Mas talo kong niyakap yung blesser kaysa sa blessing na pinapadama niya sa akin. Everything is it's all about Him, Jesus. Okay, kumusta? Okay lang tayo. Nung panahon namin, talagang pinag-pray namin na yung next generation will continue and even higitan pa kung ano yung mga dating ginagawa namin. Yung patuloy silang maging tapat sa paglilingkod sa Panginoon and yung passion nila para sa mga kapwa-kabataan din. Paano ko siya nakikita? Siguro yung in a way na yung mga bata ay unti-unti nagmamature, unti-unti natututo sa gospel, and also nakikita ko siya kung paano mag-response yung mga bata. Nakikita ko yung katuparan ng ipinapanalangin nila sa susunod na henerasyon na talagang ma-continue kung ano yung nasimulan ng crossroad. Whether sa generation namin at generation nila, hindi nagbago yung passion sa Lord Sa Lord pa rin talaga, kay Jesus pa rin talaga yung namin yung direksyon namin, yung sentro ng ministeryo.
siguro ang patuloy namin panalangin kasi another generation will come after them, after you. Ang gusto naming iwan is yung legacy ng faithfulness, na manatili kayong tapat at matagpuan kayong tapat ng susunod na generation after you. Gusto kong maipasa through the next generation na kahit na nakakapagod, kahit na sobra yung pinagdadaanan ng mga kabataan today, nawa ay maipagpatuloy nila ang pananampalataya nila sa kabila na may mga humaharang sa kanilang pananampalataya. Kasi yung pinaka-goal natin kung paano matatapos yung journey natin as a faithful servant ng ating Panginoon